Hello, my name is Claire Paha and this is my husband, Hilario. And our story started in 2014. It was when, during an annual medical examination in his job, that we found out that he had hepatitis B. Nalaman ko nga na nagkaroon ako ng hepatitis, and then ang company nag-advise sa akin na kailangan kong pagaling. I know, ibig sabihin magpunta sa mga hospital para alamin kung ano nga ba ang hepatitis B. And then ang company ay nag-advise sa akin na doon ko nga nalaman na ang hepatitis B. It was a really depressing time when we found out that he had the disease. I still remember him coming home from work and he told me the story how he was discriminated at his work, and it was just one of the saddest days of our lives. And because we didn't know what to do, we didn't know anything about the disease, we were both afraid, and we had consulted doctors also, but we didn't have the financial means to go beyond the basics of testing. And Kasi ako noon umalis sa company. Mula doon, parang yung mga pangarap ko sa buhay, parang nag-down lahat, bumigay. Ano ba yung dapat kong gawin? Ano talaga na madidepress ka? Nandiyan na nahihirapan ako maghanap ng trabaho. Sipin mo, pag ako naghahanap ng trabaho, una kong tinatanong, ano po yung medical examination na gagawin ninyo? Hindi ko masabi, datuhan ko lang na malayo lang sa discrimination, malayo lang sa yung may malaman lang nila mayroong akong ganong sakit. Ito na hindi ko akalain ng aking may bahay, ang aking asawa ay naghanap through social media na pwedeng makatulong para sa sakit ko. Doon niya nga nakilala ang Yellow Warriors Society of the Philippines. So parang sinabi ko sa sarili ko, nabuhayan ako sa pagkatao ko na, okay, hindi lang pala akong nag-iisa. Kaya mula noon, pinangako ko sa sarili ko na magiging aktibo ako sa Yellow Warriors Society of the Philippines. So doon na nga ako pumasok sa Yellow Warriors of the Philippines. Naging aktibo ako year 2016. Yellow Warriors Society of the Philippines Rizal Chapter na-join ko sila, naipon. So, lahat ng test ginawa ko na yan. So talagang sa awa ng Diyos, normal naman. Kaya lang talagang career lang tayo talaga sa hepatitis. Kasi sabi nga ng doktor, tinanong ko siya, ano nga dapat kong gawin? Sabi niya, so mag-healthy living ka lang, kumain ka lang ng mga masustansya, umiwas ka lang sa mga bagay na magpapalala ng iyong tawag dito, liver. Mahan ako ng aking asawa. At guys, ang aking pong may bahay ay negative po siya sa hepatitis B. It was at least a comfort for us when we met people who were the same situation like ours. So that time at least we found hope, and we were able to share our story with other people also. They have the same story like us. They also suffered from discrimination. Napakarami pala din talagang tao na may ganitong sakit and hindi nila alam, and hopefully ma-prevent yung kahit pa paano sa yung maliliit na bagay na makatulong kami para yun na, mabawasan yung pagdami ng kasi cancer sa liver, yung gano'n, para since liver cancer ang isa sa mga ng hepatitis, diba? So, wag silang matakot agad. Hindi sila mahahawa sa pamamagitan ng pakikipag-usap lang or pag-share ng pagkain or pagtabi sa kanila. So, yun yung sana basic na dapat nilang malaman, that hepatitis B is not contagious by talking to people or sitting beside people with hepatitis B. Ang aming ambag sa inyo, huwag kayong matakot. Basta, laban lang.